Hello, good morning and good evening. Good evening and good morning. Ito nga pala po si Rijal. Kamusta po kayo dyan? Mga taga OFW tsaka Luzon, Visayas, Mindanao, kamusta po kayo? Kaya po laging nangamusta kasi nagsalay na po sa OFW kasi naging OFW din po ako dati. Nakapunta na po sa Dubai tsaka Taiwan, kaya ramdam ko po yung minsan lungkot ng mga OFW tsaka yung hirap. Kaya kinakamusta ko po kayo dyan. Kamusta na po kayo dyan? Yan. Ngayon meron po naman akong ewan ko chika, balita hindi chismis to, balita po. Yan nga, si Franz Castro ewan ko kung nagdradrama lang ito o ano may gusto daw magpategi sa kanya magpagorgor. Nagkwento pa siya na may naka-motorcycle daw na gustong ewan kung nagdadrama, baka gumagawa ng kwento para alam niyo na, sa politika para makakuha yung simpatsya ng mga tao. Ganun na yun sa politika. May may strategy talaga. Kahit sino may strategy, dapat may strategy, matalino dyan. Kasi naiipit na siya may kakasuhan uli siya bubuksan na uli yung kaso niya, baka posible pang makulong siya, kaya gano'n. Kaya strategy lang niya yun, siguro kwento lang niya yun, or kung totoo yun, sino naman yung kaaway niya. Parang binabalik lang niya yung yung kwento ni Inday Sara na may gustong pumatay din sa kanya. Ayun, alam naman natin na kung sino nagsisinungaling para alam naman natin kung sino talagang totoo, hindi. Nakikita naman yan sa mga gawa at ang tao po, ang ugali ng tao hindi nakikita sa salita, sa gawa po yan nakikita kung ano yung. Kaya nga may kantang more than words more than words ba yun, sa gawa po nakikita ang ugali ng tao, hindi po sa salita. Ayun nga po, meron nga pong nagtangka daw sa kanyang pumatay na iba yung seguridad niya, kuno. Alam niyo naman, ang lola mo ay nagdradrama. Lola si Lola Castro, pero hindi naman po ako galit sa buong pagkatao niya. Lang po yung sa mga ginagawa niya. Dapat tayo po ay huwag magalit sa pambawa sa mga taong dapat hindi yung buong pagkatao, yung kumbaga yung lang po yung ginagawa niya mali. Kaya ngayon po, ayun daw po, alam naman natin na may lahi silang mga NPA, diba? Kaya mahirap pong paniwalaan sila kasi nasa kongreso na nga sila mga lawmakers ngayon, gumagawa ng mga batas, tapos NPA ang namumuno. Nakakatawa lang po, nakakatawa. Tapos si Raul, hindi ko alam ang tunay na pangalan ni Raul. Siya po yung matalino siya cum laude kuno daw, magna cum laude, ewan ko sa school yan, na hindi naman ginamit ang talino sa mabuti, di ba? Parang may talino ko nga pero hindi mo ginagamit sa mabuti, baliwala din po yun.
Dapat po ang pinipili nyo tama, hindi mali. Alam mo, matalino ka nga, pero yung pinaglalaban mo mali. Nasaan yung talino mo, di ba? Walang sense. Yun lang po. Sana po ay ingat po kayo, baka maano rin po kayo ni makasalubong nyo si Franz Castro. Pakisabi na tigilin na niya yung makaibangan niya. Lalo lang po sinisira nila ang image nila, sinisira nila si Sara Duterte. Lalo lang po dinadown nila ang mga sarili nila. Kilala na po ng mga taong bayan na susunod na iboboto dahil sa mga pinakita nila na hindi maganda kay Sara Duterte. Kaya lahat po nag-oppose kay Sara Duterte, huwag niyo pong iboboto. Ako na po nagsasabi, wala pong malasakit yan sa ating bansa. Mark my words po. Ito lang po si Jel. Ingat po kayo. God bless. Nagsasabing piliin nyo ang tama.